Good morning. Good morning po sa inyong lahat mga kababayan. At siyempre, nandito na naman ang ating presidenteng sinungaling. Magre-report na naman siya para iligtas ang kanyang sarili na wala siyang kinalaman sa mga nangyayari. Ito na po ang presidenteng walang laging alam. Laging walang kinalaman. Yung mga tauhan niya, mga bataan niya, kumikilos nang walang order galing sa kanya. Imposible. Hindi ba't ginagawa talaga tayong bobong-bobo nitong presidenteng ito? Pakinggan muna natin siya bago natin boldyakin, ano? Eto. Magandang gabi po mga minamahal kong kababayan. Ako'y nais magbigay ng isang statement tungkol sa mga pangyayari sa Senado ngayong gabing ito. Mga 2 oras kalahati ko na minomonitor ang sitwasyon. At nung una kong nabalitaan na nagputukan, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John Vic Remulla ng DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at kay Director Matibay, kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Wow! Ba't namin gagawin yun? Kaya masasabi ko sa ating mga kababayan, yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob, sa mga sa news, ang mga naka-uniforme doon, 2 klase. Yung PNP, police, na naka-duty sa Senado. Nagpapaliwanag. Para bantayan ang Senado, para mag-crowd control, para mag-secure ang Senado. Yung isa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines Detachment na nandun talaga sa Senado. Tiga doon sila. Ang pagtrabaho din nila is secure ang Senado at magbigay ng yung nakikita ninyong honor guard. Yan lang ang sundalo o pulis na nasa loob, tiga doon ang nandun. Yung isa pang nakita ninyong grupo na kasibilyan at may hawak ng mga mahaba, mga usayon, yun naman sa Sergeant at Arms ng Senado. So lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme o armado ay nandun, ay tiga doon. Doon sila talaga, doon sila nag-duty. At isa pa ay nais kong maipida sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino ulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI ay sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. At ayun po, ay dahil kong mapaalam na sa lahat ng ating mga kababayan, itong pangyayari na ito, ay tayo maging kalma lang po. Nakausap ko na si Senate President Alan Cayetano at nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down and we will get to the bottom of this. Alamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-enkwentro lang o ito ba ay may kasama sa mga distab o nagsusimula ng gulo? Kailangan po natin malaman yan. Kaya mag-iimbestiga sabay ang Senado at saka ang PNP tungkol dito. Masasabi ko lang at para hindi po mag-alala ang taong bayan, hindi po gobyerno ang gumawa nito. Walang pumasok na tigalabas na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. Hindi po natin alam kung sino yun na sumubok na pumasok at saka dahil doon ay nagkaputukan. Alamin po natin. Kinukuha po natin, kinukolekta natin ngayon lahat ng ebidensya na nandiyan. Maraming salamat po. Kalma lang po. Asahan ninyo yung gobyerno po ninyo. Hindi gagawin ito.
Oh, anong sinasabi? Oh, syempre, nililigtas yung katawan. Oh, ayaw niyang isipin ng tao, kaya siya nagpapaliwanag, ito'y kagagawan niya. Unang-una, noong nag-serve ng warrant yung mga NBI, ikaw ang may utos, o di ba? Na harangin si Bato. Hindi ang kikilos nang walang approval mo. Di ba? So, plano nyo nang harangin si Bato para hindi makaboto. Pero nag-fail. Hindi kayo nagtagumpay na harangin si Bato at mahuli. Tapos itong kagabi, no? Yung mga senador, 4 na senador daw ito, nag-alisan, biglang nag-alisan. Anong ibig sabihin yan? Sabi ni Senator Cayetano, siguro nakakuha ng tip. May nagsabi sa kanila na umalis na kayo dyan dahil magkakagulo. After nun, ayun na nga, nagkagulo. Mayroon daw nagbarena, binutas ang pader. May barena kasi na heavy duty, yung ganon. So mabubutos talaga yung pader mula sa GSIS building para makapasok sa Senado. Magkadikit lang yata, magkalapit lang yata ito eh. Nag-fail. No? Itinanggi agad ni Matibag na hindi NBA yan. Hindi NBI. NBI lang naman ang nakadeploy doon na gustong pumasok. NBI lang. No? Ngayon, eto ngayon ang sinabi, nagsalita ngayon si Amy Marcos. Ito si Senator Amy. Pakinggan natin Nakakagulo pa rin kami rito kasi ang balita, may nahuli na isang NBI na CA, confidential agent, na binalikan yung kanyang tactical bag na siyang naiwan dito sa hagdan ng second floor kung saan nagmula yung putukan. Ngayon, yung tao na nahuli, pinangalanan yung NBI boss niya, si Attorney Bomediano ng NBI Transnational Crime. Sino man siya daw yung nag-order sa kanila na lusubin yung Senado at nakipid si Senator Bato. Ano man ang mangyari, sino man ang masaktan. Kaya eto nga, Attorney Bomediano, kung sino ka man, sana ipaliwanag mo kung paano ito nangyari na sinugod, linusob ang Senado at nagkaputukan sa amin dito sa mga senador ng ating republika. Hindi ito dapat nangyayari sa Pilipinas, higit sa lahat sa institusyon ng Senado. So magkaiba, no? Yung sinasabi ni Bongbong Marcos at yung kanyang ate. Sabi ni Bongbong, hindi daw gobyerno ang may gawa niyan. Sabi naman ni Amy, may nahuling isang NBI. Siyempre, sinabi, tinanong, sino nag-utos sa'yo? Sino nag-order sa'yo? Siyempre, hindi niya alam siguro yun. Ang nag-order sa kanya, yung superior niya. Yung mataas sa kanya. Di ba? At yun daw yung attorney na sinabi yung pangalan. At ito'y nasa NBI, no? NBI parang anong tawag nito? Confidential, di ba? May sinabi, confidential. So, yung mga NBI na yan, hindi yan kikilos, hindi yan gagalaw, hindi yan susugod nang walang order sa itaas. Matik yan. Matik po yan. Kasi, hindi sila pwede magdesisyon ng sarili nila. Pag pumalpak sila, sibak sila. Baka may kaso pa sila. Hindi yan magdidesisyon sa sarili nila. May order yan galing sa taas. So, huling-huli ang pagsisinungaling nitong si Bongbong Marcos. Kaya napablog ka no? Napablog ka para magsinungaling, para lokohin, budulin mo na naman ang taong bayan. Ito yung dating ginawa sa KOJC Seeds, di ba?
Noong nagtagumpay, nahuli si Pastor Kibuloy, inamin ni Bongbong Marcos, utos niya yun eh. Once na makapasok kayo dyan, kayo Tore, mga bataan mo, once na makapasok kayo, wag na kayong lumabas hanggat hindi nahuhuli si Kibuloy. Inamin niya yun. In public, sa interview, kasi nahuli si Kibuloy. Ganon din po yung yung kay Tatay Digong, although hindi niya inamin, pero sa investigasyon, kumikilos lahat ng bataan niya nang wala siyang alam, hindi niya order. Di ba? Dito, hindi niya inaamin na siya nag-order. Kasi nag-failed. Pumalpak. Palpak po. At meron na ngang in-issue ang Supreme Court kung saan pinagko-comment ang bawat panig, no? Yung respondent at yung grupo ni Senator Bato de la Rosa, kung saan makakakuha ba ng TRO si Senator Ronald Bato? Mapipigilan ba ng Supreme Court ang pag-aresto sa kanya? So, yan ang hinihintay. Walang mangyayaring aresto. Hihintayin po ang desisyon ng Supreme Court. Yan ang naging usapan ni Alan Peter Cayetano at ni John Vic Remulla. Pero ito nga, yung sinasabi ni Bam Aquino, ayan, lubhang nakakabala, nakakabala. Lubhang nakakabahala ang nangyayari sa Senado. No? Nababahala daw siya. Ngayong gabi, sa gitna ng mga kaguluhan sa politika, nabalot ng dahas ang minamahal nating institusyon. Kahit ano paman ang nangyayaring alitan sa ating bansa, walang puwang ang karahasan sa ating demokrasya. Nananawagan tayo lahat na kinauukulan na unahin ang kaligtasan ng mga sibilyan, media at mga kawani ng gobyerno at higit sa lahat, sumunod sa batas. Dito po sa post ni Bam Aquino, ipinost po yan ng media network. Binasa ko yung mga comment. Hindi mo makapaniwala. Puro batikos kay Bam Aquino. Di nga. Hindi mo alam na magkakagulo? Di ba? Natipan ka? Nasabihan ka? Di ba, Senator? Kaya bigla kayong umalis. Magtataka ka, puro minority. Sabay-sabay, biglang umalis. Nasabihan. Nag-post ngayon, kunwari, wala siyang alam. Kunwari, hindi niya alam na magkakagulo. Di ba? Ganyan mahuhuli yung mga naglilinis ng sarili. Ganyan mo mahuhuli. Kunyari, walang alam. Eto nga, yung isa sa TGMN, si Regal Oliva, ang sabi niya, SP Cayetano said BBM called him say shots not by government. Di nga. Hindi makapaniwala eh. Walang maniniwalang maayos ang pag-iisip sa'yo, Bongbong Marcos. Ididinay mo, walang kinalaman ng gobyerno dyan. Ito pa yung ibang mga sinasabi ng netizen. Nabalitaan nyo na ba? NBI agents nagbarena sa likod ng Senate building. Isa sugatan, 2 tulog na hindi namagalaw ang katawan. Saludo ako sa Marines. Yan yung mga nagpaputok at ilang pulis. Talagang marami pong putok. Naka-single shot yung kanilang mahabang rifle. Kasi pwedeng ipang-spray yun. Iba yung naka-single shot. Pang, ganyan lang. Ganyan lang ang putok. At maraming alingaw-ngaw na putok doon sa Senado. Grabe ka naman, pati Senate co-equal branch yan, pero wala kang respeto
At all cost talaga, nakakalungkot na ganito ginagawa nyo sa Pilipinas. Wala talagang respeto. Hindi nila kikilalanin yan. Kahit batas pa yan, hindi nga kinikilala eh. Kaya lang, ito ang nangyari, nag-failed ang kanilang kagustuhan na maaresto si Bato. Hindi nag-success. Kaya, to the sinungaling ang ating presidente ngayon.